Magandang araw. Nandito na naman po tayo sa isang masigasig na pananaliksik na podcast. Ngayon po itatalakayin natin ang nakatakdang aralin sa ating Come Follow Me, First Nephi chapter 6 hanggang 10. At muli, ang isang podcast na kinagigiliwan ko din pakinggan, yung Nate talk to his friends about Jesus. Napakagaling na siya po ay isang doktor. Itong nagbibigay ng podcast na ito. Pwede niyo po siyang hanapin at makinig din daw. Yun nga lang, nasa English po siya. Siyempre, dayuhan. So ngayon po, simulan nating basahin ang nakatakdang aralin ngayong linggo dito sa Aklat ni Mormon. Basahin natin, himay-himayin natin ang mga nilalaman dun sa mga nakatakdang aralin. Magsimula tayo dun sa chapter 6. Sabi dito, at ngayon ako si Nephi ay hindi nagbibigay ng talaang kanan ng aking mga ama sa bahaging ito ng aking talaan. Hindi ko ito ibibigay kahit kailan sa mga laminang ito na aking sinusulatan, sapagkat ito ay binigay sa talaang iniingatan ng aking ama, kaya nga hindi ko na isusulat pa sa akdang ito, sapagkat sapat nang sabihin ko na kami ay mga inapo ni Jose. So, hindi na iniisip ni Nephi yung eksaktong genealogy yung family history nila. Dito malinaw na sinabi ni Nephi na sila ay angkan ni Jose, no? Okay? So, kung itutuloy natin at hindi mahalaga sa akin na ako ay masusing magbigay ng buong ulat tungkol sa lahat ng bagay ukol sa aking ama, sapagkat ang mga iyon ay hindi maisusulat sa mga laminang ito, sapagkat nais kong magkaroon ng puwang upang maisulat ko ang mga bagay ng Diyos. So dito pa lang nilinaw na ni Nephi na yung lamina o yung plates na ginagawa niya is para sa mga maka-Diyos na bagay. Sinusulat pa rin niya yung tungkol sa mga kasaysayan nila, panunungkulan, pero sa kabilang inihiwalay niya itong mga bagay na to. Sa verse 4, sapagkat ang kaganapan ng aking hangarin ay mahikayat ko ang mga tao na lumapit sa Diyos ni Abraham at sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob, at maligtas. So dito, malinaw ang pakay at layunin ni Nephi kung bakit siya gumawa ng lamina. Sa verse 5, sa makatuwid ang mga bagay na nakasisiya sa sanlibutan ay hindi ko isinulat, kundi ang mga bagay na nakasisiya sa Diyos at sa kanila na hindi makamundo. Diba? Malinaw. Sabi nga, direct to the point, diretso. Na pang mga maka-Diyos na bagay lang ay sinusulat niya dito. Sa verse 6, sa makatuwid, ako ay magbibigay ng kautusan sa aking mga binhi. Malinaw na tagubilin, no? Na huwag nilang lalagyan ang mga laminang ito ng mga bagay na walang halaga sa mga anak ng tao. Napakalinaw ng tagubilin ni Nephi. So, sige. So, napakaiksing chapter pero napakahalagang instruction para sa kanyang mga descendants. O mga anak at mga apo niya, mga sumusunod sa kanila. So, punta tayo doon sa chapter 7. Siguro simulan natin doon sa verse 2. So, dito sabi, at ito ay nangyari na nag-utos sa kanya ang Panginoon na ako, si Nephi at ang aking mga kapatid ay nararapat na magsibalik mula sa lupain ng Jerusalem at isama si Ismael, ang kanyang mag-anak sa ilang. Pagpasensya niyo po ako. At ito ay nangyari na ako si Nephi ay ginawa muli kasama ang aking mga kapatid na maglakbay sa ilang upang umahon sa Jerusalem. O diba? Walang reklamo si Leman at Lemuel dito sa parteng ito na utos sa kanila. Bakit? Babalik sila para kumuha ng mapapangasawa nila. O, di ba?
So, ang bilis eh. So, ganun pala yun. Pag, tara, punta tayo dun. Hanap tayo babalik tayo at kukuha ng mapapangasawa. Sa verse 5, at ito ay nangyari na pinalambot ng Panginoon ang puso ni Ismael at ng kanya ring sambahayan, kung kaya nga't sumama sila sa amin sa paglalakbay pababa patungo sa ilang sa tolda ng aming ama. So, bukod sa magkakilala na ang pamilya ni Lihay at Ismael, may pananampalataya din si Ismael sa Panginoon. Alalahanin natin na posibleng kagaya rin ni Lihay ang pamilya ni Ismael na maganda ang buhay nila sa Jerusalem. Hindi mo madaling kumbinsihin ang isang buong pamilya na may magandang ari-arian, magandang katatayuan sa buhay at sasama sa inyo, sa ilang, sa wilderness at titira sa isang tolda. Hindi madaling mangumbinsin ng ganon. Kaya nga minarapat ng Panginoon na palambutin ang puso ni Ismael at ng kanyang pamilya para sumama kina Nephi. No? Hindi ganun kadali yun. Pero bilib pa rin ako dito kina Nephi, Leman at Lemuel na napao nila yung buong pamilya. Sa verse 6, sabi dito, at ito ay nangyari na habang naglalakbay kami sa ilang, dinggin sina Leman at Lemuel at dalawa sa mga anak na babae ni Ismael at ang dalawang anak na lalaki ni Ismael at ang kanilang mag-anak ay naghimagsik laban sa amin. Oo, laban sa akin, si Nephi at kay Sam at sa kanilang amang si Ismael at sa kanyang asawa at sa kanyang 3 pang anak na babae. At ito ay nangyari na sa paghimagsik na ito, sila ay nagnais na bumalik sa lupain ng Jerusalem. Alalahanin natin na malayo at mahirap ang paglalakbay nila pabalik doon sa tolda kung saan sila naroroon. Hindi biro yun. Kung makikita nyo doon sa Book of Mormon video sa YouTube, may representation sila doon kung paano yung paglalakbay na yun. So, dito, maaring napagtanto nila muli, ni Leman at Lemuel, iiwan nila yung maayos na buhay nila sa Jerusalem at pupunta sila sa isang lupang pangako na hindi pa naman nila alam kung saan. Anong itsura nito? Yun yung maaring nagbigay alaala muli sa kanila dun sa kung ano yung sitwasyon nila dun sa ilang. Sa verse 8, at ngayon ako si Nephi, dahil sa nalulungkot sa katigasan ng kanilang mga puso, kaya nga ako ay nangusap sa kanila. Sinasabing, oo, maging kina Leman at Lemuel. Dinggin, kayo ay aking mga nakakatandang kapatid. At papaanong napakatigas ng inyong mga puso at napakabulag ng inyong mga pag-iisip o mga isip na kinakailangan ninyo na ako, ang inyong nakababatang kapatid, na mangusap sa inyo, oo, magbigay ng halimbawa sa inyo. 9. Paanong kayo ay hindi nakinig sa mga salita ng Panginoon? Paanong nakalimutan ninyo na nakakita kayo ng isang anghel ng Panginoon? So, hindi pang karaniwan na makakita ang isang tao ng anghel. Pero ganun pa man, kahit nakakita na sila ng isang anghel, hindi pa rin ito kasiguruhan ng pagiging banal ng isang tao. May kalayaan pa rin tayo sa pagpili. Sa sitwasyong ito, mabilis na nakalilimot sa mga makalangit na karanasan ng kapatid ni Nephi. Ang huling sinabi ni Nephi siguro, ang parang nag-trigger yung kay Leman at Lemuel na kababata nyo ang kapatid. O yun na nga eh. Kababata ka nga namin kapatid, tapos ganyan ka magsalita sa amin. So, kaya ginapos, ginapos at tangkang patayin si Nephi. So, sa mga sumusunod na talata, muling pinalalahanan ni Nephi ang kanyang mga kapatid kung anong kalagayan ng Jerusalem at ng mga mangyayari sa kanila kung sila ay babalik sa Jerusalem. So, dun sa verse 11, 11 hanggang 15,
makikita natin na may pagmamahal at diplomasya ang pakikiusap niya sa kanyang mga kapatid. Pinaalalahanan niya na yung pag-alis nila sa Jerusalem ay kagustuhan ng Panginoon o utos ng Panginoon. So, at iginagalang pa rin ni Nephi ang pagiging kuya ni na Leman at Lemuel. So, sa verse 15, gusto ko yung sinabi ni Nephi doon na siya ay pinilit ng Panginoon na magsalita sa kanyang mga kapatid. So, doon makikita natin may paggalang talaga si Nephi. At hindi basta-basta yung pagsabihan niya yung mga kapatid niya. Kaya nga, pinilit na siya nung kanyang, pinilit siya ng Panginoon na pagsabihan yung mga kapatid niya. Kung itutuloy natin sa verse 16, at ito ay nangyari na nang ako, si Nephi, ay nasabi ang mga salitang ito sa aking mga kapatid, sila ay nagalit sa akin. At ito ay nangyari na pinagbuhatan nila ako ng kanilang mga kamay, sapagkat dinggin sila ay lubhang nagalit. At kanila akong iginapos ng mga lubid sapagkat kanilang hinangad na kitlin ang aking buhay. Nang maiwan nila ako sa ilang upang makain ng mga mabangis na hayop. So, familiar ba? So, halos ganito din yung nangyari kay Joseph, yung bunsong anak ni Jacob noon, na yun sa 12 tribes of Israel, di ba? Na ayaw nilang patayin yung kapatid nila because gagawin na lang nila, igagapos nila at iiwan para kainin ng mga mababangis na hayop. O pamilyar. So may pagkakahilan tulad dun sa nangyari kay Joseph ng mga panahon yun. Nga lang si Joseph, iniwan lang siya doon sa isang lugar. Kung ituloy natin sa verse 17, ayan. So dito, ngunit ito ay nangyari na nanalangin ako sa Panginoon, sinasabing, O Panginoon, alinsunod po sa pananampalataya ko na nasa inyo, mangyaring iligtas po ninyo ako mula sa mga kamay ng mga kapatid ko. Opo, maging bigyan po ninyo ako ng lakas upang malagot ko ang mga lubid na ito na gumagapo sa akin. Merong devotional si Elder Bednar dun sa BYU. Tinalakay niya itong bersikulong ito dun sa 1 Nephi chapter 7 verse 17. Sinabi dito ni Elder Bednar na natutunan natin ang isang mahalagang alituntunin mula sa panalangin ni Nephi sa talatang ito. Ang ating panalangin ay maaaring maging mas epektibo kung gagawin natin ang responsibilidad sa pagharap sa ating mga hamon sa tulong ng Diyos. Sa halip na asahan natin na alisin ng Diyos ang mga hamon para sa atin. Isipin ang iba pang mga paraan kung paano kaya ano pa yung iba pang pwedeng hilingin ni Nephi doon. Siguro pwede niya sabihin na palawagin ang mga palawagin ang mga taling yan upang madali ito matanggal. Diba? O kung hindi man, baguhin mo ang puso ng aking mga kapatid upang itigil na nila ang pag-uusig sa akin. O kung hindi man kaya, magpadala ng isang tao upang iligtas ako. Sa halip, hiniling ni Nephi sa Panginoon na palakasin siya para may magawa siya sa sitwasyon na yon. Napakadaling maunawaan kung bakit mas pinili ang kahilingan ni Nephi kaysa sa mga alternatibong inilista ni Elder Bednar noong sinabi niya ng devotion to. Sabi pa nga ni Elder Bednar, ang layunin ng Diyos ay tulungan tayong umunlad hanggang sa kalaunan ay matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Hindi niya maisasakatuparan ang layuning iyon kung lagi niyang aalisin ang mismong mga karanasang nagbibigay daan sa atin na palakasin ang ating sarili at maging mas malakas. So maaaring ilabas ng Diyos si Nephi sa sitwasyong ito sa maraming iba't ibang paraan. Ngunit dahil nanalangin si Nephi para sa kanyang kapangyarihang nagpapalakas, nagawa niyang harapin ang hamon at naging mas malakas. Sa uli, ang kwentong ito ay tungkol sa espiritual na pag-unlad ni Nephi. Hindi tungkol sa mga lubid ng kanyang mga pulso
o tungkol sa pag-uusig mula sa mga kanyang kapatid. Yan ang binahagi ni Elder Bernard dun sa isang devotional niya sa BYU. Napakaganda po nung binahagi ni Elder Bernard about tungkol doon sa talatang yun. Kung itutuloy natin sa verse 18, at ito ay nangyari na nang sabihin ko ang mga salitang ito, dinggin ang mga lubid ay nakalag mula sa aking mga kamay at paa. At ako ay tumayo sa harapan ng aking mga kapatid. At ako ay muling nangusap sa kanila. Alalahanin natin na hindi nagawa ni Nephi ito, o kung hindi siya napabura ng Panginoon dahil siya isang perpektong tao. Kundi nangagawa niya ito dahil sa kagustuhan niyang gumawa ng mabuti sa tulong ng Panginoon. Kadalasan, ang hangaring gumawa ng mabuti ay katanggap-tanggap na sa Panginoon sa kabila ng ating mga pagkukulang. Tuloy natin sa verse 19. At ito ay nangyari na muli silang naghalit sa akin at hinangad na pagbuhatan ako ng mga kamay. Ngunit tinggin, isa sa mga anak na babae ni Ismael, at gayon din ang kanyang ina, at isa sa mga anak na lalaki ni Ismael, ang nagmakaawa sa aking mga kapatid. Kung kaya nga't napalambot nila ang kanilang mga puso at sila'y tumigil sa pagtangkang kitlin ng aking buhay. Sapat na ba yung paghihimok ni Nephi sa kanyang mga kapatid upang mapagbago yung isip nila? Hindi. Kinailangan pa ng tulong ng iba pang tao para matauhan ang magkapatid. Hindi naging sapat yung pero nakatulong yun. Nga lang, hindi pa sapat. Sa 20, at ito ay nangyari na nagdalamhati sila dahil sa kanilang kasamaan. Kung kaya nga't sila ay yumukod sa harapan ko at nagmakaawa sa akin na patawarin ko sila sa bagay ng kanilang nagawa laban sa akin. Madali bang magpatawad? Sa totoo lang, hindi. Pero kautusan ito ng Panginoon na magpatawad tayo. Kung iisipin natin, mas magiging madali na lang sana kung mas magiging madali na lang ang buhay ni Nephi kung iiwan na lang nila yung mga kapatid nila. O sige, gusto nyo doon sa Jerusalem? Balik na lang kayo doon para walang magulo. Diba? Easy fix, sabi nga sa English. Pero hindi Mahal pa rin niya yung mga kapatid niya. Gusto pa rin nila na sama-sama sila. At alam ni Nephi na maganda yung pangako ng Panginoon para sa kanila na tumira doon sa lupang pangako sa ilang. Sa ngayon, nahihirapan sila pero maganda yung alam ni Nephi na naniniwala siya doon sa sinasabi ng ama niya. Kaya nga doon sa verse 21, basahin natin sa verse 21. At ito ay nangyari na tahasan ko silang pinatawad. Grabe. Ganun lang kadali. Sa kanilang ginawa. At pinayuhan ko silang manalangin sa Panginoon nilang Diyos para sa kapatawaran. At ito ay nangyari na ginawa nila ang gayon. At matapos silang makapanalangin sa Panginoon, ay muli kaming naglakbay patungo sa tolda ng aking ama. Ayan. Sana lahat ng tao kagaya ni Nephi ganun magpatawad kasi nakikita niya yung sa English pa, nakikita yung greater good. Kaysa magkanya-kanya na lang sila. Pero hindi hindi yung makakabuti sa pamilya Mas makakabuti sa pamilya niya na patawarin yung kanyang mga kapatid. Sige, punta tayo sa chapter 8. Chapter 8 na ito, maganda na mabasa din natin ng bago o ma-review ulit ang maibig sabihin sa mga pangitain ni Lehi. Ito na yung Lehi's dream. Bago natin pag-aralan sa susunod na linggo yung mga ibig sabihin dun sa panaginip o sa pangitain ni Lehi, kayo habang binabasa nyo itong chapter 8,
gaya ni Nephi, pwede rin nating tanungin or pakiramdaman mga sariling impresyon o revelasyon natin habang binabasa natin ang Lehi's Dream o Pangitain ni Lehi. So, himay-himayin natin yung Lehi's Dream. So, simula tayo sa verse 1, siyempre. Ito ay nangyari, at ito ay nangyari na tinipon namin ng sama-samang lahat ng uri ng binhi, ng bawat uri ng butil, at gayon din ang mga binhi ng lahat ng uri ng bungang kahoy. Bakit kaya sinama to ni Nephi? Well, naghahanda sila, ibig sabihin. Tuloy natin. At ito ay nangyari na habang nanatili ang aking ama sa ila, nangusap siya sa amin sinasabing dinggin. Na naginip ako ng isang panaginip. Sa ibang salita, nakakita ako ng pangitain. At dinggin, dahil sa bagay ng aking nakita, may dahilan ako upang magalak sa Panginoon dahil kay Nephi at gayon din kay Sam. Sapagkat may dahilan ako upang ipalagay na sila at marami rin sa kanilang mga binhi ay maliligtas. Subalit dinggin, Laman at Lemuel, labis akong natatakot dahil sa inyo. Sapagkat dinggin, batid kong nakakita ako sa aking panaginip ng isang madilim at mapanglaw na ilang. Parang ang ating Ama sa Langit, kilala ni Lehi ang kanyang mga anak, kagaya ng ating Ama sa Langit. Alam ni Lehi ang posibleng direksyon na tinatahak ni Laman at Lemuel. Mahal ni Lehi yung mga anak niya. Sa verse 5, at ito ay nangyari na nakakita ako ng isang lalaki at nakasuot siya ng isang puting bata o yung robe. Hindi yung bata na bata. At lumapit siya at tumayo sa aking harapan. So, para sa akin, nung binasa ko itong verse 5, ito yung siguro yung pagkakataon na ang mga tao nakakatanggap ng liwanag ni Kristo and the light of Christ. So, nasa sa atin yun. Lahat man tayo nakakaramdam nun . Nasa sa atin yung kung susundin natin yung liwanag ni Kristo na nararamdaman natin. At doon sa pangitain ni Lehi, sa verse 6, at ito ay nangyari na nangusap siya sa akin at sinabing akong sumunod sa kanya. So, sinunod niya yun. Yung liwanag ni Kristo and light of Christ na nararamdaman niya. Sinunod niya o sinundan niya. Sa verse 7, at ito ay nangyari na nang sumunod ako sa kanya, namasdan ko ang aking sarili na ako ay nasa isang madilim at papanglaw na ilang. At matapos na maglakbay ako sa loob ng maraming oras sa kadiliman, nagsimula ako manalangin sa Panginoon na maawa siya sa akin. Alinsunod sa nag-uumapaw niyang magiliw na awa. At ito ay nangyari na matapos akong manalangin sa Panginoon, nakamalas ako ng malaki at malawak na parang. At ito ay nangyari na nakamalas ako ng isang punong kahoy na ang bunga ay kanais-nais upang makapagpaligaya sa tao. At ito ay nangyari na lumapit ako at kumain ng bunga nito. At napagtanto ko na napakatamis nito. Higit pa sa lahat na natikman ko na. Oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti at higit pa sa lahat ng kaputihan na nakita ko na. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Kaya nga nagsimula akong nagnais na makakain din ito ng aking mag-anak. Sapagkat alam ko na ito ay higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. No? Ayan. So dito, makikita natin na ito yung palaging ibinabahagi ng mga full-time missionaries natin na ibahagi natin yung mga nararamdaman nating maganda kapag nung natanggap natin yung ebanghelyo. Pagpatuloy natin sa verse 13, at nang nilibot ko ang aking mga paningin, nagbabaka sakali matagpuan ko rin ang aking mag-anak. Nakamalas ako ng isang ilog ng tubig at ito ay dumadaloy at malapit ito sa punong kahoy kung saan ako kumakain ng bunga. At tumingin ako at namasdan kung saan ito nagmumula. Nakita ko ang dulo nito sa hindi kalayuan. At sa dulo nito ay namasdan ko ang inyong inang si Saria at si Sam at si Nephi. At nakatayo sila na waring hindi alam kung saan sila patungo.
At ito ay nangyari na kinawayan ko sila at sinabihan ko rin sila na isang malakas na tinig na dapat silang lumapit sa akin at kumain ng bunga na higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang bunga. At ito ay nangyari na lumapit sila sa akin at kumain din ng bunga. At ito ay nangyari na nagnais ako lumapit at kumain din ng bunga sina Leman at Lemuel. Kaya nga, binaling ko ang aking mga paningin sa dulo ng ilog. Baka sakaling makita ko sila. 18. At ito ay nangyari na nakita ko sila, subalit ayaw nilang lumapit sa akin at kumain ng bunga. Okay, dito. So, minsan, kadalasan, tinatali natin ang ating kaligayahan. Alinsunod, tinatali natin ang kaligayahan kung sinusunod o hindi ng ating mga pamilya ang gusto nating gawin nila o sundin nila. So, alukin natin sila, tapos hayaan natin sila. No? So, dito, ang ating kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kanilang mga pagpili. No? Kinakaladkad ba o pinipilit ba ni Lehi sina Leman at Lemuel? Hindi, di ba? So, alam lang ni Lehi kung ano ang mabuti para sa kanyang mga anak. Alam niya na kapag kinain nila Leman at Lemuel ang prutas ay magugustuhan nila. Nga lang, sa kasamaang palad, sa panaginip ni Lehi, hindi nila natikman ang prutas. So, hindi natin kailangan ipilit mga bagay sa ating mga anak. May kalayaan silang pagpili. Pwede na lang natin magawa is alokin, hikayatin, pangaralan, pero yung kalad ka rin sila para matauhan sila, hindi yata ganun yung pamamaraan ng Panginoon. So dito sa 19, at nakamalas ako ng gabay na bakal na ito ay nasa kahabaan ng pangpang ng ilog at patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. Nakamalas din ako ng makipot at makitid na landas na nasa kahabaan ng gabay na bakal maging hanggang sa kinatatayuan kong punong kahoy. At patungo rin ito sa dulo ng bukal, patungo sa malaki at malawak na parang na waring ito ay isang daigdig. At nakikita ko ng hindi mabilang na lipunpun ng mga tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy sa paglalakad upang kanilang marating ang landas patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. At ito ay nangyari na lumakad sila at nagsimula sila sa landas na patungo sa punong kahoy. At ito ay nangyari na may lumitaw na abo-abo ng kadiliman. Oo, maging isang napakalaking abo-abo ng kadiliman kung kayangat sila na mga nagsimula sa landas ay nangaligaw at sila ay nagpagalagala at nangawalang. Dito, alalahanin natin na bago pa dumating ang abo-abo ng kadiliman, nakita na nila yung puno. Yung daan papunta doon, ang landas, at ang pwede nilang hawakan. Bago pa yung nagkaroon ng mist of darkness, nakita na nila yon. Minsan, tayong mga tao, alam na natin kung saan tayo liligaya. O ano yung maganda doon. Saan tayo dadaan, saan tayo hahawak, bago pa man dumating ang mga pagsubok sa ating buhay. Ngunit, kadalasan, nakakalimutan nating humawak o pinipili nating hindi humawak sa bakal at sa mas siguradong landas papunta sa puno. So, mas pinipili natin mag-eksperimento at makinig sa ibang tao. Nakakalungkot, mas nakikinig tayo dun sa mga nasa gusali, sa large and spacious building. Mamaya mababasa natin yun. Sa 24, at ito ay nangyari na nakamalas ako na iba pang nagpapatuloy sa paglalakad at nagtungo sila mahigpit na humawak sa dulo ng gabay na bakal at sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abo-abo ng kadiliman. Mahigpit na nakakapit sa gabay na bakal maging hanggang sa makalapit sila at makakain ng bunga ng punong kahoy.
25, at matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, inilibot nila ang kanilang mga paningin na sa wari ay nahihiya. So, ito yung problema minsan ng mga tao. Masyado sila nakatutok sa sasabihin ng ibang tao. Para bang nakabase na sa mata ng tao o ng ibang miyembro ang kanilang kaligayahan, wala na silang sariling damdamin kung paano ba talaga maging masaya. Yeah? Minsan nakasalalin na nga lang yung kaligayahan natin sa like. Ang daming like. Natikman na nila ang mga bunga na masarap. Natikman na nila yung bunga na masarap ito. Pero biglang nagbabago ang pananaw nila dahil sa joke ng ibang tao. Ganun eh. Minsan masaya na tayo sa simbahan, naranasan natin paano maging masaya doon. Pero bakit may mga nawawala? Minsan sinasabi, hindi na ako masaya dito. Kasi nga, naudyukan sila ng ibang tao. Pagpatuloy natin sa 26. At inilibot ko rin ang aking mga paningin at nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwag na gusali. Ito ang sinasabi ko. Large and spacious building. At nakatayo ito na sa wari ay nasa hangin. Nakalutang sa ibabaw ng lupa. At puno ito ng tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae. At ang paraan ng kanilang pananamit ay labis na marangya. At sila ay nasa ayos ng panglalait at panduduro ng kanilang mga daliri doon sa mga iyong nagsitungo at kumain ng bunga. 28. At matapos na matikman nila ang bunga ay nahiya sila dahil sa mga iyong humahamak sa kanila at nagsilayo sila patungo sa mga pinagbabawal na landas at naligaw. Tingnan natin Ang salitang ginamit po dito ay naligaw. Hindi sila masama. May mga taong hindi likas na masasama. Sila ay mga taong naligaw lamang na kailangan ituro muli ang tamang daan. Kailangan lang nilang maintindihan o malaman muli ang daan. Naligaw lang sila. Maganda yung ginamit na salita doon. Tuloy natin sa 29. At ngayon, ako si Nephi ay hindi sinasabi ang lahat ng salita ng aking ama. Subalit upang mapaikli sa pagsusulat, tingin nakakita siya ng marami pang tao na nagpapatuloy sa paglalakad at nakarating sila at mahigpit na humawak sa dulo ng gabay na bakal at nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, patuloy na humahawak ng mahigpit sa gabay na bakal. Hanggang sa nakarating sila at napatiluhod. Lalim na. Nakakain ng bunga ng punong kahoy. At nakita rin niya ang marami pang tao na kinakapa-kapa ang kanilang daraanan patungo sa malaki at maluwang na gusali. At ito ay nangyari na marami na ang nangalunod sa kailaliman ng bukal. At marami ang nangawala sa kanyang paningin, nagpagala-gala sa mga hindi kilalang daan. Familiar ba? Nangyayari ba ito sa atin ngayon na maraming nawawala dahil hindi sila humahawak doon sa gabay na bakal? At napakarami ng mga tao pumapasok sa loob ng iyong hindi pangkaraniwang gusali. At matapos silang makapasok sa gusaling iyon, ay dinuro nila ang daliri ng panglilibak sa akin at sa mga yaong kumakain din ng bunga. Subalit, hindi namin sila pinansin. Ito ang mga salita ng aking ama, kasi dami ng pumansin sa kanila ay nangaligaw. Ulit. Hindi ginamit ang salitang masama. So, hindi po ibig sabihin na kapag ang isang tao ay napawala na sa simbahan o medyo nanlamig o napaiba yung landas niya, para bang ang trato na natin ay masama na. Hindi po, naligaw lang po sila. Kagaya ng ginamit na salita ni Nephi o ni Lehi,
Sila po ay nangaligaw. Tuloy natin sa 35. At hindi kumain ng bunga sina Leman at Lemuel, wika ng aking ama. At ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama ang kanyang buong panaginip o pangitain na marami. Sinabi niya sa amin na dahil sa mga bagay nito na nakita niya sa pangitain, labis siyang natatakot para kina Leman at Lemuel. Oo, natatakot siya na baka itakwil sila mula sa harapan ng Panginoon. At pagkatapos ay kanyang pinayuhan sila, lakip ang lahat ng damdamin ng isang nagmamahal na magulang. Na makinig sila sa kanyang mga salita, na baka sakaling maawa ang Panginoon sa kanila at hindi sila itakwil. Oo, pinangaralan sila ng aking ama. Balikan natin yun. No? Ang dami pa palang sinabi si Lehi. Pero, hindi na isinama ni Nephi. Nilagay lang niya kung ano yung mga mahalaga na dapat nating malaman doon sa kanyang pangitain. 38, at matapos niyang pangaralan sila at nagpopresiya rin sa kanila ng maraming bagay, kanyang sinabihan silang sundin ng mga kautusan ng Panginoon at huminto na siya sa pagsasalita sa kanila. Dito, makikita natin ang pagmamahal ng isang magulang sa kanyang mga anak. Minsan ang mga magulang, sinusukat nila ang kanilang tagumpay sa mga pagpili ng kanilang mga anak o ano ba yung mga narating ng kanilang mga anak. Hindi dapat ganun. No? Dahil hindi natin hawak ang mga pagpili ng ating mga anak. Yung mga desisyon na gagawin nila. Ang pwede lang natin gawin ay himukin at bigyan sila ng inspirasyon at magandang halimbawa. Natural lang na matakot tayo sa mga magiging desisyon ng ating mga anak sa future, sa hinaharap. Pero hindi dapat natin silang pilitin. Ang maaari lang naman natin gawin ay kagaya ng ginawa ni Lehi, hikayatin, mahalin, at hayaan natin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon ang umiral. So, yan yung mga bagay na naramdaman ko, natanggap na impresyon habang binabasa ko muli yung pangitain ni Lehi. No? So, tuloy po natin sa chapter 9. Dito, at ang lahat ng bagay na ito ay nakita at narinig at sinabi ng aking ama habang nananahan siya sa isang tolda sa lambak ni Lemuel. At marami pa ring bagay na hindi maaring isulat sa mga laminang ito. Ang dami na nun, pero yung pinaiksi pa pala ni Nephi yun, yung mga bagay na sinabi ni Lehi. Verse 2. At ngayon, tulad ng sinabi ko hinggil sa mga laminang ito, dinggin. Hindi yaon ang mga laminang ginawan ko ng buong ulat ng kasaysayan ng aking mga tao, sapagkat ang mga laminang ginawan ko ng buong ulat ng aking mga tao ay binigyan ko ng pangalang Nephi. Kaya nga, tinatawag ang mga yaon ng mga laminang Nephi, alinsunod sa aking pangalan, at tinatawag din ang mga laminang ito ng mga laminang ni Nephi. So, dalawang plates para maging malinaw yon. Sa 3, gayon man, nakatanggap ako ng kautusan mula sa Panginoon at dapat kong gawin ang mga laminang ito para sa natatanging layunin na magkaroon ng isang ulat na nakaukit tungkol sa mga ministeryo ng aking mga tao. Sa iba pang mga lamina ay iuukit ang mga paghahari ng mga hari at ang mga digmaan at alitan ng aking mga tao. Kaya nga ang mga laminang ito ay para sa mas malaking bahagi ng ministeryo. At ang iba pang mga lamina ay para sa mga malaking bahagi ng paghahari ng mga hari at ng mga digmaan at alitan ng aking mga tao. Ano pat, inutusan ako ng Panginoon na gawin ang mga laming ito para sa isang matalinong layunin sa kanya, na layunin na hindi ko nalalaman. Ganda, no?
Subalit nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay mula sa simula. Kaya nga, naghahanda siya ng paraan upang maisakatuparan ang lahat ng kanyang gawain sa mga anak ng tao. Sapagkat dinggin, taglay niya ang lahat ng kapangyarihan para sa katuparan ng kanyang mga salita. At gayon nga ito. Amen. So, maiksi lang itong chapter na to. Pero, napakahalaga ng nilalaman. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, alam na ni Nephi na meron ng lamina yung tatay niya. At nagsusulat na yung tatay niya eh. Alam na niya yun. Alam niya, meron yung tatay niya. Pero, dahil inutusan siya ng Panginoon na maggawa ng sarili niyang lamina at magsulat, hindi niya kinestyon yun. So, parang hindi, sa mga mahilig manood ng mga pelikula, hindi pa uso yung plot twist noon eh. So, sa storytelling pa. Pero dito, alam ng Panginoon kung ano ang posibleng mangyari sa libro ni Lehi. Kaya nga nagawa siya ng backup. Diba? Ganun katalino yan. Pero yun nga, hindi alam ni Nephi yun noong time na yun. Hindi alam ni Nephi kung para saan ba itong ginagawa niya. Mo tayo. So, napakaganda no, para tayo nanonood ng pelikula. Pero ganun pa man, hindi yung sabi nga ni Nephi, hindi yung kagandahan ng istorya kaya niya sinulat ang mga bagay ito, kundi dun sa mga aral na mapupulot natin doon sa mga nangyari sa kanila. Kaya nga, mapapansin nyo, meron siyang laging hindi isinasama. No? Ang hinilalagay lang niya is yung kung ano yung mga mahalaga na meron tayong matututunan sa ating pagbabasa. Yung mga nonsense, sabi nga sa English. Hindi naman nonsense. Less important, sa salitang nonsense. Hindi na niya isinama. No? Kumbaga, mahalaga pa rin siya, pero doon niya nilalagay sa kabilang lamina. Kumbaga, dito ang nakatutok sa ministeryo. So, sa chapter 10, kung sisimulan nating basahin, at ngayon ako, si Nephi, ay magpapatuloy na magbigay ng ulat sa mga laminang ito tungkol sa aking mga ginagawa. At sa aking panunungkulan at ministeryo, anupat upang magpatuloy sa aking ulat. Kinakailangan mangusap ako kahit papaano sa mga bagay tungkol sa aking ama at tungkol din sa aking mga kapatid. So, dito, kung makikita nyo, yung panunungkulan, binanggit ni Nephi. So, posibleng nung sinulat niya ito, nandun na sila sa promised land. No? Kumbaga, kaya alam na ni Nephi na meron ng record yung tatay niya. Gawa ka lang. So, sulat din siya. So, eto. Kaya nga, parang nabanggit dito na panunungkulan. Posibleng na siya, nag-rule na siya doon sa sa promised land nung sinulat niya ito. Sapagkat dinggin, sa verse 2, sapagkat dinggin, ito ay nangyari na matapos suminto ang aking ama sa pagsasalaysay ng mga salita tungkol sa kanyang panaginip at sa pagpayo rin sa kanila na lubos na magsumigasig, nangusap siya sa kanila hinggil sa mga Hudyo. Dito, dun sa mga susunod na bersikulo, pinaliwanag nagpropesiya si Lehi tungkol sa pagkasira muli ng Jerusalem. Pero dito, kung titingnan nyo, sa verse 4, maging 600 taon mula ng lisanin ng aking ama ang Jerusalem, isang propeta ang ibabangon ng Panginoong Diyos sa mga Hudyo, maging isang Mesiyas o sa ibang mga salita, isang tagapagligtas ng sanglibutan. Napaka-accurate ng propesiya ni Lehi dito. Naibigay niya yung eksaktong taon kung kailan darating ang tagapagligtas. Bihira natin makita yan sa Biblia. Pero dito, si Lehi, nagbigay siya ng eksaktong parang timetable kung kailan darating ang Panginoon. No? Dito, makikita natin at mapapansin natin ano ba talaga yung layunin ng aklat ni Mormon. At ito ay kundi
hikayatin ang mga tao na maghanda sa pagdating ni Hesukristo. Nung isinulat ito ni Lehi nung panahon na yon, o ni Nephi, para ihanda yung kanyang mga apu-apuhan sa pagdating ng Mesiyas, no? So dito, maraming pagpupropesiya si Lehi patungkol sa ating Mesiyas na si Hesukristo. Dito sa verse 9, nagpropesiya si Lehi sa pagbibinyag kay Jesus Christ dun sa River Jordan, no? Mahalaga yon. Sa verse 10, sinabi dito, at matapos niyang mabinyagan sa pamamagitan ng tubig ang Mesiyas, kanyang mababatid at papatutuhanang nabinyagan niya ang kordero ng Diyos na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Sa verse 11, at ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama mga salitang ito, nangusap siya sa aking mga kapatid hinggil sa ebanghelyong ipangangaral sa mga Hudyo at hinggil din sa panghihina ng mga Hudyo sa kawalang paniniwala. At matapos nilang patayin ang Mesiyas na paparito at matapos siyang patayin ay babangon siyang muli sa mga patay at ipapakilala niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga Hentil. Oo, maging ang aking ama ay maraming sinabi hinggil sa mga Hentil o Gentiles at hinggil din sa mga sambayanan ni Israel na sila ay hahantulad sa isang punong olibo na mababali ang mga sanga at ikakalat sa lahat ng dako ng mundo. So dito, nagpropesiya na si Lehi sa pagkakawatak-watak ng 12 tribes of Israel. No? Dito, kung pagpapatuloy natin sa verse 17, at ito ay nangyari ako sinipay matapos na marinig ang lahat ng salita ng aking ama hinggil sa mga bagay na nakita niya sa pangitain at gayon din ang mga bagay na sinabi niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na kapangyarihang natanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na paparito, ako, sinipay, ay nagnais ding aking makita at marinig at malaman ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang kaloob ng Diyos sa lahat ng iyong masigasig na naghahanap sa Kanya, maging sa sinaunang panahon at sa panahong ipapakita niya ang Kanyang sarili sa mga anak ng tao. Sa 18, sapagkat siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, at ang daan ay nakahanda para sa lahat ng tao mula sa pagkakatatag ng daigdig, kung sakali mang sila ay magsisisi at lalapit sa Kanya. Sapagkat siya ay naghahanap ng masigasig at may makasumpong at ang mga hiwaga ng Diyos ay ilalahad sa kanila sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu Santo, maging sa panahong ito at sa sinaunang panahon. At kapwa sa unang panahon at sa panahong darating, kaya nga ang landas ng Panginoon ay isang walang hanggang pag-ikot sa pangkatuwid. Tandaan o tao, sa lahat ng inyong gawain, kayo ay dadalhin sa paghahatol. 21, sa makatuwid, kung hinangad ninyong gumawa ng kasamaan sa mga araw ng inyong pagsubok, sa gayon din matatagpuan kayong marurumi sa harapan ng hukumang luklukan ng Diyos at walang maruming bagay ang makapananahang kasama ng Diyos, kaya nga tiyak na kayo ay itatakwil magpakailanman. At ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng karapatan na sabihin ko ang mga bagay nito at huwag ipagkait ang mga yaon. Dito po, pinapaliwanag ni Nephi na kung talagang hangarin natin na malaman ang kagustuhan ng Panginoon, kung meron tayong nababasa dito sa mga isinulat niya, kung meron tayong hangarin, ibibigay talaga o ipagkakalob talaga ng Panginoon kung ano yung mga gusto nating malaman. No? Ngayon, si Nephi, gusto niya talaga malaman ano ba yung ibig sabihin ng mga pangitain ni Lehi.
Mga bagay na gano'n. Lahat ng mga natututunan niya, gusto niyang malaman, kaya nagtatanong siya sa Panginoon. Meron siyang hangarin. So, yun po yung isa sa pinakamahalaga talaga. Tayo ay magkaroon ng hangarin sa mga bagay na gano'n. Kaya nga, mga kaibigan, ang unang mahalagang damdamin na meron dapat tayo ay yung hangarin. So, ano ba yung matututunan natin dito sa mga nabasa natin dito sa mga chapters na ito? So, una, yung mission ni Jesus Christ, itinuro ni Lehi. Maliwanag kung ano yung layunin o yung gagawin ni Jesus Christ pagpunta niya rito. Pangalawa, paano ba natin i-approach yung mga anak natin? Tinuruan tayo ni Lehi kung paano maging isang magulang. Maganda yung halimbawa na ibinigay ni Lehi sa atin. So, ano pa ba ibang natutunan natin dito? So, pangatlo, may mga bagay na yung mga ginagawa natin, hindi natin makikita agad yung bunga. No? So, huwag natin pilitin. Gawin lang natin kung ano yung makakaya natin. Gawin natin yung kabutihan na magagawa natin at balang araw, makikita natin yung mga bunga nito. Kung hindi man natin makita yung bunga, meron ngang nagsabi sa akin noon, sa isang pakikipag-usap ko sa kanya, kung hindi ko man matanggap ang mga biyayang ipinangako sa akin, naniniwala ako na matatanggap yun ng mga anak ko. Medyo tinamaan yung puso ko doon. Kasi alam ko na naghihirap sila sa buhay pero hindi yung dahilan para tumigil sila sa paglilingkod sa simbahan at tumulong sa ibang tao. Yun yung sinabi niya sa akin. Kung hindi man nila matatanggap yung biyayang pinangako sila sa kanila, alam niya na ang mga anak niya matatanggap ang mga biyayang yun. So mga kaibigan, alam ko po na mahal tayo ng Panginoon. No? May paraan ang Panginoon na hindi natin alam. Siya po ang mas nakakaalam kung ano yung mas mabuti para sa atin. So dito, sa mga halimbawang ipinakita ni Nephi at ni Lehi para sa atin, paano magmahal sa mga kapatid kahit pa inaalipin tayo o inaaway. Tinuruan tayo ni Nephi paano magpatawad. Tinuruan tayo ni Lehi paano magmahal sa ating mga anak. Kung meron na tayong mga anak. Napakagandang mga halimbawa po ang binigay nito mga propeta ito sa atin. Alalahanin po natin ang ibang tao na hindi po masama. Sila po ay naligaw lamang. Kailangan lang natin silang tulungan, akayin, at ibalik sa tamang daan. So, iniiwan ko po yan sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo para sa isa na namang masigasig na pananaliksik at talakayan sa Aklat ni Mormon. Muli, basahin natin saliksikin kung ano yung mga nakatakdang aralin sa atin sa Aklat ni Mormon sa Come Follow Me curriculum. Hanggang sa muli, magkita po muli tayo. Again, si Nathan talks to his friends about Jesus na podcast. Maganda rin po yun. Kung nakikinig po kayo doon, ipagpatuloy nyo lang po doon. Sa mga hindi pa, mag-subscribe din po kayo doon. At kayo po na nakikinig sa akin dito, maaari nyo din pong ibahagi ito sa mga tao, sa mga kaibigan ninyo na gustong marinig ang Ebanghelyo ni Jesucristo sa salitang Tagalog. Pinili ko po na gawin itong podcast na ito sa salitang Tagalog upang sa ganun, yung mga kaibigan ko na minamahal ang lingwaheng Tagalog ay marinig ang salita ng Panginoon sa salitang Tagalog or Filipino. Pwede sana Bisaya kaso nahihirapan ako. Kaya tutok na lang tayo sa Tagalog. Hanggang sa muli, magkita-kita po tayo.